Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Soc Sargen. Sa ngalan ng Presidential Communications Office, ako si Frian E. Abquilan ng Philippine Information Agency at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the mandate of the administration's Bagong Pilipinas Governance and Leadership Agenda. And for our 5th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga programa, proyekto, aktibidades ng Department of Agrarian Reform o DAR. Makakasama natin ang DAR upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo po ay naka-livestream sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency. Please like and follow our pages to be updated sa mga nangyayari sa ating bansa. Pwede din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. At huwag na natin patatagalin pa. To kick things off, our guest for this episode is none other than the Regional Director of the Department of Agrarian Reform, Region 12, RD Mariani S. Lauban Baundo. Good morning, ma'am. Good morning, RD. Good morning, RD. Ay. Yes, okay na. Good morning, RD. Morning. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, sa ating mga kasamahan sa PIA 12, sa lahat ng media partners natin na nandirito ngayon, magandang umaga po. Sa aming mga kasamahan sa DAR 12 na present po ngayon, at syempre ating mga viewers sa live telecast, sa PIA Facebook pages at Radyo Pilipinas, ito po ang inyong lingkod, Mariani Lauban Baunto, bumabati po ng isang Bagong Pilipinas. Yes, and we are very much fortunate dahil one DAR kami sa DAR 12. Tulong na rin namin aming workforce. Let me take this opportunity to introduce my colleague from DAR Region 12 na kasama po namin ngayon. Narito po ang aming Assistant Regional Director for Admin and Support Services, si Haji Roldan Ali. Welcome, sir. Yes, at ang aming Assistant Regional Director also for LTSP at Legal, si Attorney Rahel Saga. Welcome, ma'am. Kasama rin natin ang aming Regional Adjudicator na si Attorney Harris Jabar de Socor, mga Provincial Agrarian Reform Program Officers at mga kanilang mga division chiefs mula sa 4 provinces ng Region 12. From DAR Sarangani po, we have Parpo 2 Sinon Original. Mula sa DAR Sultan Kudarat, we have Parpo 2 Rasti Vindalano. Galing naman sa DAR Cotabato ang kanilang Parpo 2 Evangeline Bueno. At syempre, sa DAR South Cotabato, present po si Parpo 2 Valerie Saiton. Kasama po rin natin ang lahat ng sectoral chiefs ng DAR 12. Kaya full force talaga kami ngayon, RD. At ang mga ahensya para sa kapihan na ito. Ayan, welcome po sa ating mga kasamahan sa Department of Agrarian Reform Region 12. Kami po ay nagagalak dahil pinaulangan po ninyo ang aming imbitasyon, RD. Ano? Sa katunayan, actually sa previous kapihan namin, ikaw po yung kauna-unang babaeng regional director namin na imbitahan. Really, yeah. Thank you, and it's my honor po. Ayun po. And unang tanong, kumusta po ang inyong opisina, RD? At para sa kalinawan ng lahat, kasi parang magkatunog yung pangalan ng DA sa DAR. Ano po ba ang mandato ng Department of Agrarian Reform? Well, it's really an honor to be here, RD. Kami po sa DAR ay nagpapasalamat sa opportunity na ito na mai-highlight ang mga nagawa ng aming ahensya.
Ganon din ang mga ongoing programs at future plan ng DAR. Hindi na po bago sa amin talaga na magkakatunog po ang aming opisina at ang Department of Agriculture. Para po sa paglilinaw ng lahat, ang Department of Agrarian Reform o DAR ay ang government agency na nagtataguyod at nagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program para ma-implement ang pamamahagi ng lupa, pagkakaloob ng agrarian support services at paghahatid ng social justice para sa mga agrarian reform beneficiaries o ARB tungkol sa pagpapabuti ng kanilang kalidad sa buhay. Yun po ang kaibahan namin sa DA. Naka-anchor po ang aming serbisyo sa CARP o Republic Act 6657 at sa CARP Extension with Reforms o ang Republic Act 9700 at iba pang nasasakop ng Batas Agraryo. Ayan, CARP means Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayan yes. po, CARP. Yan, okay. Malino na po sa ating mga kababayan ang bandato ng Department of Agrarian Reform. At sa ngayon, RD, atin naman umpisahan ang ating talakayan, yung mga sinasabing components ng inyong departamento. Ano po ba ang mga ito? Ano po yung mga components na ito po? Yes, RD. Ang Agrarian Reform Program ay binubuo ng 3 components po. Ang Land Tenure Security Program o LTSP, Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability o Program o ARBDSP, at ang Agrarian Justice Delivery Program na tinatawag naming AJDP. Maraming salamat. Okay. LTSP, pagkatapos ARBDSP, yun mga dapat itanda natin mga kababayan at sa ating mga listeners, viewers. LTSP, ARBDSP at saka itong Agrarian Justice Delivery Program. Kasi isa-isahin po natin yan mamayang konti. Ano po? Yes, so, medyo, again nga, interested kami sa components nito. Isa-isahin natin yung mga programa. Unahin natin yung LTSP. Ano? Who will present that? Oh, attorney. Yes. Sino ba? Si Attorney Rahel Saga po ang dapat Oh, yan. Attorney, please. Yes po, thank you RD at sa mga media partners and viewers natin na nanonood ngayon. Ang Land Tenure Service Program or LTSP, ang component ng Agrarian Reform Program na nagbibigay ng tenurial status ng mga ARBs at nagtataguyod ng social equity dahil magkakaroon na sila ng sariling lupa. Saklaw po nito ang land acquisition and distribution na pamimigay ng lupa at titulo sa mga landless farmers at farm workers na di si sobra po ng 3 hektarya kada beneficiary. Isa po ang Region 12 sa maswerteng na bisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya'y namahagi ng 4,351 titles sa 4,271 ERBs ng region na binubuo ng 5,918 hectares noong May 24, 2024 dito sa Coronadal City. Under sa administration ng Pangulong Marcos Jr., nakapag-distribute na po ang DAR Region 12 ng higit kumulang 14,966 land titles na may total land area na 24,369 hectares sa 15,484 beneficiaries. Dahil dito, ang DAR 12 was recognized nationwide as one of the top land achievers Ayun. in EP. Congratulations. GLOA registration po and distribution nung mga nakaraang taon. Isa hong malaking karangalan para sa Region 12 yun. Ayun. Thank you very much. Again, congratulations sa DAR 12. Thank you sa presentasyon mo. At sa ngayon naman, atin namang alamin, ano ba yung ARB-DSP? Yan po. Well, I think si Arda Ali natin dito sa kasama ko ang makakasagot niyan. Ayun, sir. ARB-DSP. Opo. Marami pong salamat, RD. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, ARD Ali ng DAR Region 12. Gaya po ng sinabi naming Regional Director, ang ARBDSP o ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program ay isa sa mga components ng Agrarian Reform Program.
Hindi po nagtatapos ang serbisyo ng DAR sa distribution ng land titles dahil may lupa na silang matatawag na sa kanila. Dito po papasok ang ARB-DSP dahil tinutulungan ng programang ito ang mga ERBs kung papaano gagawing productive at sustainable ang lupang iginawad sa kanila. We enjoin all ERBs to be members of Agrarian Reform Beneficiaries Organization o yung tinatawag naming ARBO upang sila ay mabigyan ng appropriate support services na magagamit nila sa kanilang awarded land. As of now, meron ng 277,544 ERBs, 869 ARBOs, at 94 agrarian reform communities and clusters within Region 12. Nabigay na rin ang DAR 12 sa ilalim ng Marcos administration ng higit kumulang na 37 million worth of farm machineries, equipment, and inputs. Kasali na rito yung mga livelihood and skills training na makakatulong sa kanilang kabuhayan. May inihanda po kaming maiksing pasasalamat mula sa aming agrarian reform beneficiary from the province of Sarangani. Panoorin po natin ito. Po si Saldi Uñas, chairman ng Tinagakan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative. Sa ngayon ako ay 65 taong gulang. Malaki po ang pasasalamat ko sa DAR sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos at ni Secretary Estrella. Walang sawa ang kanilang suporta sa aming kooperatiba, lalong-lalo na sa aming negosyo. Dahil dito, lubos pa po naming papalaguin ang aming negosyo. Sana marami pa pong kooperatiba at maliit na negosyanteng magsasaka na matulungan ang DAR. Muli, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin. Ayun, napakaganda pala ng programang ito. Ano? Salamat ARD Ali sa iyong presentasyon. At ngayon naman, tutungo tayo sa ikatatlong or the third component. No? Kasi na-discuss na yung dalawa. Ito namang agrarian justice delivery. RD, sino yung magsasagot naman yan? Yes, si Attorney Saga. Ma'am Ardo? Yes, RD. Ang ikatlong component ng Agrarian Reform Program ay ang Agrarian Justice Delivery Program or AJDP na tinatawag. Ang DAR ay binigyan ng jurisdiction to determine at i-resolve ang mga kasong tukol sa programa at magbigay ng free legal assistance sa mga beneficiaries na apektado ng mga kasong ito. Ang AGDP po ay binubuo ng Agrarian Legal Assistance at ng adjudication of cases. Sa agrarian legal assistance po ay included dyan yung agrarian law implementation, pag-represent po sa mga ERBs sa judicial at quasi-judicial courts at meron pong mediation sa mga kasong ito. While ang adjudication naman ay ang pag-resolve ng mga kasong under sa DAR Adjudication Board or DARAB, sa present po na administration, mayroong 7,185 agrarian law implementation cases na na-resolve ng DAR. At 1,569 po RD na cases, resolved naman ito sa DARAB or DAR Adjudication Board. Okay. So, nakita ko, napakahalaga talaga ng merong ganitong programa para sa ating mga mamamayan. Thank you very much po sa inyong paglilinaw sa amin. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating talakayan dahil sa pagkakalam ko, merong pang iba pang mga special programs ang DAR. Pwede ba natin yan ma-share sa ating mga televiewers sa RD? Ano po yung iba-ibang programa, special programs po ng DAR? Yes, dahil naitanong mo yan, RD, isang very important event sa buong agrarian reform history ang naganap last year po. Ito po ay paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Naglalayon itong burahin ang lahat ng pagkakautang ng ARBs tulad ng principal loans, amortization at interest sa lupa na sa Land Bank of the Philippines. Exempted na rin po sila sa pagbabayad ng estate tax ng kanilang agri-lands na na-award sa ilalim ng CARP. This is to continue the legacy of his father, si former President Ferdinand E. Marcos, na mapalaya ang mga magsasaka sa bondage of the soil. Di po ba yan, Arda?
Before siguro si Arda magsagot, may konting lang, follow up lang sa tanong ko kanina. Emancipation. So, I Yes. mean to say, talagang hindi conditional. O yung mga, for example, may arrears sila, totally wipe out na yung utang na yan. Wipe out na yun, Wala RD. nang, Talagang parang wala. record Zero. na, hey, delinquent ito na wala na. Ganon kaswerte ang mga farmers at ganon kamahal ng ating Pangulong Marcos ang mga farmers natin. Ayun. Okay, ARD, please. Okay, nabura na po. Nabura na po ang utang nila. Oo. Tama yan, RD. If we remember, in 1972, then President Marcos wrote and signed the Tenancy Emancipation Law o ang PD-27 o Presidential Decree number 27 na nagbibigay ng mga tenants ng rice and corn lands ng kanilang sariling lupa upang matapos na ang pagiging tinanti nila sa sariling sinasaka. Kasama niya, at that time, si Conrado F. Estrella bilang Secretary ng Agrarian Reform, na siya ang lolo ng present DAR Secretary na si Conrado F. M. Estrella III. After 51 years, medyo matagal, no? Ay pinagtibay pa ni President Marcos Jr. ang reformang agraryo na nilagdaan niya noong ang Republic Act 11953 noong July 7, 2023. Yes, Arda. It was really a significant moment that time. Maliban sa New Agrarian Emancipation Act, meron din kaming special project na tinatawag naming SPLIT. Ardo, you can enlighten our viewers? Yes, RD. Isa po na special project ng DAR ang support to parcelization of lands for individual titling o ang split project. Split, Opo. Ito po ay isang World Bank funded project which aims to individualize yung mga previously awarded collective CLOA o titles na distribute sa mga ARBs po or beneficiaries. Ang DAR ay nagkakandak ng field validation upang matukoy ang mga lupaing sakop ng mga collective titles na ito. The recipient of the project will receive their own individual titles o tinatawag naming e-titles. Klaro ko lang, ARD, So, yung beneficiaries, yung previous nyo na beneficiaries, pagkatapos may validation na ginagawa, once validated na po sila, magkakaroon sila ng e-title. Yes po. Tama po yun. Individual title na po yung marireceive. Mawawala o makakansela na po yung collective CLOA. Ang lalabas na po yung e-title, individual title po. Kasi before collective, meaning to say grupo? Yes po. Yun Yes ba yun? po. Yes po, RD. Presently po, DAR has distributed 9,082 e-titles sa 9,348 ARBs. No? May total area po ito na 15,465 hectares under this project. Ayun. Because of this, naging first in ranking ang DAR Region 12 nationwide sa implementation again! ng split project. Yes. Last year po ito. Congratulations. Ang malaking karangalan po ito, RD, sa ginagawa naming inspirasyon to better serve our clients and stakeholders. Grabe. Talaga namang espesyal ang mga programang ito na siyang malaking tulong sa mga nangangailangan ito. Pero sa ngayon, RD, ano-ano pa yung mga gagawin ng inyong departamento? Parang number 1 kayo Grabe na to. Yes, number 1 talagang Region 12. Yes. RD, syempre po, patuloy pa rin ang aming serbisyo sa ating mga kababayan. This is to inform everybody na ang split project ay extended na po hanggang year 2027. Yun. Siguradong mas marami pang matutulungan ng project na ito. Isa pang upcoming project, we have an upcoming project po, sir, ng DAR ay ang Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o sinasabi nilang VISTA Project. Opo. Nasisimulan ngayon, 2025 hanggang 2030. So, medyo mahaba-haba yan. That will be 6 years in count. Ito po ay may layunin mapababa ang level ng kahirapan sa mga target sites which will increase food security.
Dalawang Okay. region ang pilot area nito and we are very much proud to announce na ang Region 12 at ang CAR Administrative Region lang po ang napili. Worldwide po ha. Worldwide? Yes. No. Yeah. Nationwide lang po. Yes, nationwide. nationwide. So, masyadong proud tayo sa Region 12 kasi Okay. only dalawa lang ang napili Correct. sa, oo. sa project na po Ano ito. ba yung criteria nito? Bakit yung Region 12? Yes po, sir. At para naman ipakilala sa ating iba pang future project ng DAR, I will give the time to Arda Ali. Sir? Yan. Thank you, Ma'am, RD. For implementation rin, ngayong taon ang special program na SURE ARCs. Sure, ARCs. SURE ARCs o ang Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Program. This will boost the agri-sector in the region na siguradong makakatulong sa ating mga farmers. Meron ding paparating na infra project ang DAR na pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka o ang PBBM Bridges Project. Ang Region 12 ay magkakaroon ng 10 tulay under the project na ito. This will hasten transportation ng mga agri-products galing sa farm papunta sa market. Sir, ma-cut kita dyan. In partnership, in coordination with the Department of Public Works and Highways ba ito? Yes. Ayun. Sino nag-identify kayo? Actually, una po, yung Paano mga yan? beneficiaries natin, Okay. makita nila, ang needs nila, and then sa ating local government unit, Okay. and then sa amin, and then it is, anong tawag dito? Concerted efforts ito ng DAR at saka DPWH. At For funding na titingnan. po ito. Yes, sir. For implementation. Ayos. Okay. Yes, salamat Arda Ali. And of course, rest assured na marami pang upcoming projects ang DAR at ang administrasyong ito na handog para sa ating mga mahal na magsasaka. Ayun, talagang aabangan namin yan, RD. At very excited na po kami sa inyong mga gagawin pa sa inyong departamento. Pero sa ngayon, upang lubos mo nating malaman ang mga accomplishments ng DAR Region 12, paanoorin po natin ang kanilang inihandang AVP.
Ibahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,300 CLOA at e-title sa mga magsasaka, hindi lang dito sa South Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Nelson Uloy ng Barangay Luer Magulan, Lake Cebu, South Cotabato. Ako po ay 26 na taon na nagsasaka sa 3 hektaryang lupang ipinagkaloob sa akin ng DAR. Noon ako isang tinanti lamang sa lupang aking sinasakahan. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay isa sa pinakamasayang benepisaryo ng Voluntary Offer to Sale or BOS na nakatanggap ng collective title noong 1998 bilang katibayan na akin ang lupang aking sinasakahan. Dati pangarap ko lamang na magkaroon ng sariling titulong na matatawag na akin. Ngayon abot kamay ko na ito. Isa ito sa mga pangarap ko sa buhay na magkaroon ng sariling sakahan. Salamat sa Split Project. Ngayon hawak ko na ang aking titulong minimiti na ako lamang ang mag-isang nakasulat dito. Mabuhay, mabuhay ang programang agraryo dahil may titulo na ako at wala na itong utang sa bangko. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos at sa ahensya ng DAR na pinangunahan ni Secretary Conrado M. Estrella III. Mangako po ako na pangalagaan at pagyamanin ang lupang nakaloob sa akin ng ating gobyerno. Sa muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat and God bless us all. Ako di ay si Mrs. Edwina Kulubong, nagpuyo sa Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province. Isa sa mga Agrarian Reform Beneficiaries. 1982, ma'am, nagsugod mi og panguma bilang usa ka tenant o sa dihang nagpadayon na may og panguma ni abot ang Agrarian Reform, murag dili unta gid mi musugot
Tungod kay hadlok ni ma'am within 30 years prisuhon. Imbis nga matigulang nami mag-agwang tanan mi sa prisuhan tungod kay ngano daw nga nag-assume mi og usa ka luna sa yuta nga wala man lang mi kabayad. Ang area na mo ma'am is 2.7 hectares. Amo na siya ang natanuman og lubi ug nakuprasan na namo sa pagkakaron. Ang among gibati ma'am nga ihatag na ni President Bongbong Marcos sa amo ang luna sa yuta. Dako kayo mo pagpasalamat tungod kay kung dili patungod sa ihang paghatag niya ng yuta ma'am, dili gid mi taon makabayad. Muna nga among gipasalamatan si President Marcos nga naabot sa iyang nauna nga iyang ihipang hatag sa mga taong kabus. Amo gid nang gipasalamatan sa iya. Dako pud kaayo ang among pagpasalamat kang Secretary Estrella III nga isa usab siya nga naning kamot nga matabangan in taon ang mga kabus nga mahatag sa amua ang luna sa yuta. Kini nga maong yuta nga among naangkon ma'am sa agrarian reform, amo ni siyang atimanon kay para nga masunod pa kini sa among mga anak kumaabot. Ayun, maraming salamat po at congratulations sa Department of Agrarian Reform Region 12. Thank you. Sa inyong mga accomplishments. Ayun, patotoo ang buhay ng mga benepisyaryo kanina, no? Sa kalidad ng inyong serbisyo. Pero sa puntong ito, RD, upang ilahad pa ng buong detalye ang inyong mga accomplishments, may mga tanong pa ako, Sure, sir. Kahit sino pa pwede pong magsagot nito. Una na dyan, yung programa kung saan sa kasulukuyang administrasyon, paano po ni PBBM napalago ang reformang sinimulan ng kanyang ama at ng CARP, yung CARP. Salamat po sa katanungan yan, RD. Ever since pag-upo ni PBBM last July 2022, he shared this 10-point agenda kung saan kabilang ang Food for All, which aims to increase productivity of agriculture and fisheries at maibaba ang presyo ng basic food, commodities sa tulong ng mga cooperatives, modernization at pagpapaunlad ng value chain. RD, Yes, maputol kita dyan, ha? Yes po. Putulin ko muna yung statement mo. Food for all. Ito ba, sino pa makaka-avail nito? Para ba ito sa lahat? Food for all. Si Arda gustong-gustong sagutin niya. Ito yun. I-clarify po natin itong programang ito. Ano? Kasi baka lahat ng mga tao dito ipapunta tayo sa DAR para sa Food for All program natin. Okay. Sir, alam mo yung Food for All, hindi lang po yon sa Agrarian Reform Beneficiaries nagmumula. Okay. Meron ho kaming mga Agrarian Reform Communities and ERC clusters wherein yung aming ARBs at saka non-ARBs, meaning farmers din na sinusuporta ng Department of Agriculture ay nakakaabil po sa mga support services. And sila po yung mga kasamahan natin sa lipunan na sinisiguradong meron tayong food security. Ayun. Opo. Okay, food security. Tama. Yes. Okay. Continue po, RD, sa sinabi mo kanina na ipapatuloy po ninyo yung mga program. Yes po, RD. Actually, nung birthday po ni PBBM last September 14, 2022, nilagdaan po niya yung Executive Order number 4 na nagtatakda ng isang taong moratorium sa pagbabayad ng amortization at interest ng mga ARBs that will bring forth farmers na malaya na sa pagkakautang sa lupa. Pinaigting pa niya ito ng kanyang tuparin ang pangako sa nagdaang SONA na tuluyan ng burahin ng mga utang ng amortisasyon ng lupa ng mga agrarian reform beneficiaries sa kanyang paglagda ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Hanggang ngayon po ay malapit sa puso ni PBBM ang agrarian reform dahil sa mga sumusunod pang mga plano tungo sa ikakabuti po ng pamumuhay ng mga magsasaka. Ayun. Okay. I think it was our ARD, ito si Attorney Rahil, no? Mentioned about land tenure security program kanina. At matanong ko nga, RD, yung mga issue nito, may mga paano po natutugunan ng programang ito yung issue ng land ownership, ng tenancy, at karapatan po ng mga magsasaka? Yes, si Attorney Saga, please. Yun. Yes.
Okay, yes po, RD, mga RDs. Okay, LTSP will address the issues tungkol dun sa ownership ng lupa, renta at karapatan ng mga farmers at farm workers through the provision of legal and institutional frameworks na magtitiyak at magpapatibay ng karapatan ng mga farmers. Dito ay magtutulungan po yung LTI division at yung legal division po na mabigyan ng mga ARBs po ng legal recognition as the true owners of the land. Base po na rin sa mga batas na under sa Agrarian Reform Program. Ang kabilang rin po dito yung mga agricultural lands na may tenants upang maprotektahan po ang kanilang mga karapatan sa lupa na di mapaalis sa lupang sinasaka, maliban na lang po, RD, kung meron itong corresponding court order na aalisin sila. Ayun, okay. Balikan ko na naman yung, RD, balikan ko na naman yung ARBDSP. Paano po mapapanatili ng mga ARBs na maging produktibo sila sa kanilang lupain, sa ilalim ng programang ito? Yes, magandang tanong yan, RD. Pero dahil sa mga goal ng DAR na mas ma-improve pa ang kabuhayan ng mga farmers, I think si Arda, mas marami pa siyang maidadagdag dito po. Thank you, ma'am. Correct po, RD, no? This program, ARBDSP, will ensure that the ARBs and the communities will be productive sa kanilang awarded lands through the provision of skills and trainings kung papaano i-manage at ang kanilang sakahan at negosyo, making them farmer entrepreneurs. We can also connect them sa mga microfinancing institutions tulad ng partner natin ng Land Bank of the Philippines upang makapag-access sila ng additional capital o fund na magagamit nila sa kanilang mga sakahan. Bukod pa rito, binibigyan sila ng libreng farm machineries at equipments that will increase their productivity and income. Ayun. Talking about success stories sa mga ARBs, alam ko naman yung agency and yung Department of Agrarian Reform hindi naman natin makailan, daming success stories. Pwede po pa ninyo may bahagi sa amin yung mga success stories at notable success stories ng ating mga kababayang ARBs? Yes po, isa po na Agrarian Reform Beneficiaries Organization na binisita namin nung nakaraang taon ay ang Alkikan Vegetable Growers. Yes, Alkikan. Ayun. This is an association sa Malungon. They started noong 2012 at ang kanilang major products ay ang mga gulay at iba pang high-value crops tulad ng cauliflower, cabbage at pinakbit vegetables. Naging recipient sila ng Dark Link Farm Project, so ang linking smallholders farmers to market, at ang Farm Business School. Tinulungan po namin silang maging farmer entrepreneurs upang ma-manage pa nila ang kanilang association at makahanap pa ng buyers market para sa kanilang mga produkto at hindi na sila dadaan pa sa middleman na sa gayon ay mas malaki pa ang makukuhang income bilang supplier ng gulay. Yes po, kasi doon sila medyo nahihirapan pag may middleman. May middleman, yes. Sana matanggal na yan. Matatanggal na po, sir. Ayun, good. Sige. Actually, noong 2022 ay naging recipient din sila ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP at pumirma ng isang partnership with the Bureau of Jail Management and Penology sa Sarangani Province, kung saan ang kanilang asosasyon ay nagsusupply ng sariwang gulay para sa pagkain ng mga person deprived of liberty ng DGMP. Nakipag-partner rin sila sa National Nutrition Council para sa feeding program ng nasabing ahensya po. Dahil dito, kumikita sila ng higit kumukulang ng 2 million pesos sa pagsusupply ng gulay. Nabigyan din sila ng DAR ng mga hauling trucks at agri-machinery upang kanilang magagamit sa kanilang business. At ngayon, we are proud to announce na ganap ng cooperative ang Alvega dahil na-approve ang kanilang application sa Cooperative Development Authority.
Ngayon, tinatawag na silang Alquican Agricultural Cooperative o ALAGCO. Alagko na sila. Yes, isa lamang ito sa mga farmers cooperative na natulungan ng Agrarian Reform Program na nagpapatunay na sa tamang suporta at tulong lahat ng pagsusumikap at may bunga ng isang mas maliwanag na bukas. Ayun. May last question lang ako sa akin, kasi bibigyan po natin ng oras yung ating mga media partners, na magtanong. Tungkol naman po ito sa free legal assistance. Paano po mag-avail nito? Ano po yung mga requirements, ARD, so qualifications, RD, kung may mga ganun ba yun? Yes, magandang tanong yan, RD. Si Ardo bilang ARD ng Legal at AGDP, paki-inform ng ating mga viewers, Ardo? Para ba ito sa lahat, attorney, madam? Yes po, RD. Para sa kaalaman ng lahat, kapag kayo po ay isang agrarian reform beneficiary ng DAR or ARB, o di kaya'y tenants, or farm workers, at ang area concerned ay covered ng CARP or agricultural lands, yung may tenant, ay pwede po kayo maka-avail ng free legal assistance mula sa aming mga lawyers at legal officers. Open po ang aming Municipal Agrarian Reform Program Office at yung provincial offices po. At of course, we have the regional office dito sa Coronadal City sa mga gustong mag-inquire po or magpatulong sa Department of Agrarian Reform. Attorney, ibig sabihin, kayo po yung mag-represent sa kanila. Yun ba yun? Yes Parang po, ganon? yes po. So, ano yung proseso? Pupunta sila sa inyo, may counseling na magaganap, may Q&A portion dyan, baka may mga fee pa dyan. Para sa kaalaman ng lahat, RD. Walang... Ito po, kaya po, binibigyan po namin ng emphasis na free legal assistance. So mula po doon sa municipal level hanggang sa regional office po, level, ay wala hong bayad. Pag humihingi or humihingi po kayo ng free, yung legal assistance, may legal counseling po, basically po ang hihingin sa inyo ay yung mga information, patungkol doon sa client na humingi ng tulong at tungkol sa lupa. I-clarify natin. Lupa lang po, related yun sa... Yes po, lupa na meron siyang, siyempre po, kung may problema ba. Boundary conflict. Boundary conflict na ang issue po dito ay yung lupang ginawad din ng DAR. Yung road right-of-way, mga ganyan. Yung nasa DPWH po, yung road of way. Pero kung ang involved po na lupa ay sakop po ng CLOA or ng EP title, pwede din sa inyo? Pwede rin po sa amin humingi ng tulong para po mabigyan. Kasi po, gaya ng kaninang paunang sinabi ko, meron na silang true owners of the land awarded to them. Therefore po, kailangan po, kung may kukuning lupa na napamahagi na sa ating mga ERBs, may karapatang bayad or sinasabing just compensation din kasi mawawalan po yung ARB ng portion kung gagawin pong kalsada. Yun po. Okay. So, ayun, malinaw na po sa atin yung mga actually, at least na-clarify na po yung mga tanong namin. Pero sa punto pong ito, panahon na upang i-open natin itong Q&A sa ating mga media partners. Sa ating pong mga kapatid sa media, kung maaari, magpakilala muna, taga saan istasyon at ang iyong tanong. Thank you, ma'am. Magandang umaga po, Arjean Bautista Gasis from Brigada News FM Coronadal. Ano po ba yung kaibahan ng emancipation patents, then yung CLOA titles, and then yung e-titles po? Ayun, emancipation at sa CLOA. Yes, salamat po sa inyong katanungan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang DAR ay isa sa 3 ahensya ng gobyerno na authorized mag-issue ng titulo sa bansa. Kasama po ang DENR at NCIP. Ang DAR ay nakapag-issue ng 3 klaseng titulo simula nang maitatag ang Agrarian Reform Program. Ito po ay Emancipation Patent o EPs, Certificate of Land Ownership Award o CLOAS, at ang pangatlo ay ang Electronic Titles o e-title. Aida, can you share with our viewers kung ano pa po ang diferensya ng mga titulo na ito? Okay.
Thank you, RD. Ang emancipation patents po ay titles na binigay sa mga farmers ng rice and corn lands noong 1972. Kasunod ng Presidential Decree No. 27 o ang Tenant Emancipation Act sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan ay tinatransfer nito sa mga magsasaka ang ownership ng lupang kanilang sinasaka. Ang Certificate of Land Ownership Award naman, o CLOA, ay mga titulong awarded sa mga beneficiaries sa CARP ayon na rin sa Republic Act 6657 as amended by Republic Act 9700. Kulay pula po o orange ang EP at CLOA titles. The newest addition sa DAR titles ay ang E-titles under the split project na naglalayong maibigay ang individual titles sa mga beneficiaries ng CARP na saklaw ng mga collective CLOAs. Electronically generated po ito at light blue naman ang kulay ng titulo. Ang mga titles na na-mention ay kailangan dumaan sa registration ng Philippine Land Registration and Information System or PILARIS ng Land Registration Authority. ARD, batanong ko naman, dagdag lang yung natanong ano. Wala bang kaiba, yung mga, may color coding pala ito, no, sa mga titulo, pero wala namang epekto ito. Lahat naman ito, okay. O baka naman may discrimination kapag light blue, ganito lang. It is just a distinction na pag ganun kulay, itong titulo na ganito. Okay. Pero ang problema kung na-Xerox copy na, yun nga black eh. na. Black and white na. So, paano yan? magiging black na. Pero usually ang LRA or ROD, nagbibigay yan base sa color. Alright. Yes. Next question po. Colored sir. na. Ayan. Ano ba? Meron pa ba? Next question, sir. Yes, sir. Good morning, ma'am and sir. Al Saludo from ABS-CBN. Ang tanong po, ano-ano ang mga hamon sa mga beneficiaryo ng collective CLOAs na gustong tugunan ang split project? Challenges. Well, talagang challenges. Ardo, can you answer this? Yes, sir. Yes, sir po. Sige po, my pleasure, ma'am. Alam niyo po, sa ilalim ng sistema ng collective CLOA, ang ownership of the land ay pwedeng igawad dun sa group of beneficiaries instead of iisang tao lamang. So meaning, isa pong certificate of title, pero marami hong beneficiaries, no? This may cause uncertainties pagdating po doon sa individual rights and responsibilities ng bawat beneficiary, which can cause difficulty sa pag-manage ng farmers sa kanilang awarded portion. So, the purpose of split project ay para ma-individualize ang mga collective CLOAs para sa bawat beneficiary. Okay? Ito ay pagbibigay ng clear and legal documentation na sila na individual ang may-ari ng lupang nakasaad sa titulo po. Ayun. From collective, sa literal na interpretation, split talaga, individualize yung ano. Mas maganda siya. Based on actual occupation. Yun, mas maganda nga pala talaga yun, ano? Maklaro. Yes, sir. Go ahead. Next question, please. Yes po. Good morning. Juster Goodyo from Mindanao Sentinel News and President of South Cotabato Press Corps. My question is, may mga hakbang na bang ginagawa ang ahensya po ng DAR kaugnay sa implementasyon ng Republic Act 11953 or known as New Agrarian Emancipation Act? Salamat for that. Yes po, katunayan, last September 29, 2023, ay nagpalabas ang aming DAR Secretary ng DAR Memorandum Circular Number 6 for the creation of a nationwide condonation response and action desk. To hasten the process of condonation, ikukolek po namin ang mga pangalan and other details regarding their existing loans and will serve as one-stop shop
para sa mga ARBs kung saan ang mga tauhan mula sa DAR National and Field Offices ay handang magbibigay ng information at tulong at handang sumasagot sa mga queries, comments, and suggestion na may arise sa implementasyon ng IRR ng Republic Act 11953. And will serve also, maybe, pagdating doon is lahat-lahat po mabibigyan ng linaw ng mga kasagutan po dahil sa ginawang RA 11953 po. Ayun, okay. Last two questions. We will entertain last two questions. Yes, sir. Name and your station, please. Good morning, mga RD. RJ Umagaptiad po from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. My question is, paano po natin napili ang Region 12 bilang isa sa mga sites para po sa Vista Project? At aling strategies at interventions po ang plano nating ipapatupad dito? Yun na nga, ang sarap sagutin Isa yun, sa dalawang, diba? Yes, tayo, di ba? We CAR are at saka very Region much 12. proud dahil isa sa identified region po ang Region 12. Napili ang Region 12 bilang one of the 2 pilot sites sa buong bansa. Dahil surrounded po ang ating region ng mga bundok that act as watershed, catchment basin para sa mga agricultural lands dito. Ngunit, dumaranas din ng mga widespread illegal logging. Hindi na natin yan maiwasan, RD, di ba? Yes. At ang mining sa Region 12 na nagre-resulta ng erosion at siltations ng mga waterways. Ito ay nais sana ma-address ng proyekto at mayroon pang karagdagan na pwedeng sabihin si Arda with this matter. Yes, RD, tama po yan. It aims to protect our natural resources habang nakakatulong sa pag-adapt sa mga effects ng climate change. Isa rin pong factor ay dahil kalapit natin ang Mindanao Growth Triangle at napapaligiran ng mga economic hubs which gives Region 12 the potential to develop even further. Those interventions that will enhance upland farm ecosystems will be prioritized sa proyektong ito para masustain ang mga value chain anchor crops, no? Ang anchor crops natin sa program na ito is yung kape at kakao. All right, thank you very much. Last question po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bombo Mira Servo po from Bombo Radio Coronadal. Ang aking katanungan po, ano po ang mga proyektong mapapasailalim sa SURE ARCs program ng DAR dito sa Rion 12? Maraming salamat po. SURE Thank you for ARC. that, yes. Thank you for that. Under the SURE ARCs, isang infrastructure project po ang ipapatupad sa Region 12. May nakaalaan po na 30 million pesos para sa farm-to-market road na iko-construct sa President Quirino ng Sultan Kudarat. This will strengthen the agri-sector and ensure na tataas ang kita ng mga recipient. Ang makikinabang ay hindi lamang inyong mga members ng ARB organization, kundi pati na rin yung mga nasa surrounding communities. Ayun. Yes, po. Ayun na ba yan? Okay, thank you very much po, RD. At gusto man natin na i-continue pa yung ating discussion, ano? Pero wala na tayong oras. Okay, so again, congratulations po sa Department of Agrarian Reform. Sa inyong mga nagawa. Ginagawa at gagawin pa sa inyo po, RD Mariani, ARDs. Thank you very much for gracing our program. Before we end, huling mensahe po para sa ating mga taga-subaybay. Yes, on behalf of the Region 12, ako po si RD Mariani Lauban Baunto, na lubos ng nagpapasalamat sa PCO at PIA 12 dahil sa privilege na nakapag-inform at madiscuss ang mga meaningful at important accomplishment and plans ng DAR 12. Masaya po kaming ma-witness sa aming mga agrarian reform beneficiaries ang productive at positive na outcome na naidulot ng aming ahensya sa kanilang pamumuhay. We will provide also the service excellence para sa aming mga clients, farmers at the stakeholders sa ilalim ng bagong Pilipinas. This will not be possible if not for the dedication of DAR 12,
officials and employees, of course, the support of our partners agencies, and the trust of our farmers and agrarian reform beneficiaries. We will continue to do our duties as a public servant, kasunod sa mandate ng DAR, led by our Secretary, Conrado M. Estrella III, and under the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. at ng makabagong Pilipinas, dahil hatid ng DAR sa mga beneficiaries ang sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Maraming salamat po. Ayan, congratulations again, and thank you very much for gracing our program, RD, and sa ating mga ARDs, maraming salamat, DAR 12, Soxer Jen. Sa ating mga manonood, antabayan na po ninyong ating susunod na episode sa araw pa rin ng Martes, sa ganito ring oras. Ano kayang departamento na naman ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr., ako si Frian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12. Maraming salamat at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Good morning. Wala na. As previous episode,